Pero boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. Bakit hinayaan po natin? Bakit hinayaan ninyo na singilin ng taong bayan, ng systems loss, doon na lang sa non-technical? Yung technical, naintindihan ko po, law of physics po yun. Parang yelo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection, bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is sa distribution utilities, babawiin sa amin? Why did you not act on it? Why did you not do anything about it? For several years, ngayon lang po na-discover na meron palang ganito, na sinisingil kami ng systems loss ng non-technical dahil may pilferage, dahil may illegal metering, may nagja-jumper, hinayaan lang po natin. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod ito. Bakit po nahinayaan natin? Parang we renege on our duties, di po ba? Dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo? Nag-illegal metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na ito, paparusahan nyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan? Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa. Ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, over time ay ibinaba, ay para mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap, kung itong para sa non-technical loss ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito, nang sa ganon ay wala na po talaga magiging recovery. So ang Meralco po ay ang total system loss cap namin or feeder loss cap namin ay 4.22% as of 2025. So mababa ho kami kaysa doon sa feeder loss cap na sinet ng ERC, at sa aming palagay ay yung 4.22 na yan ay global standard na po. At dun po sa 4.22 na yan, less than 1% lang po dyan ang tinatawag nating non-technical losses. So yung non-technical losses po, alam na po natin yun po yung mga pilferage of electricity. So sa pilferage of electricity po, ang Meralco, agresibo po kaming nagpo-prosecute ng mga illegal connection, jumper, nanghuhuli kami niyan. Kaya lang po, hindi talaga maiiwasan dahil siyempre po marami pong nagnanakaw ng kuryente. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Sa gabi nila ginagawa. Halimbawa, madaling araw. So, o kaya naman po, yung mga jumper, pagka nakita nila ang Meralco na nandyan, tatanggalin nila, pag alis ng Meralco, kakabit, ibabalik nila. So, hindi po natin maiwasan. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet, may nangyayari pa rin ng non-technical losses. So, ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang
or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat 1 kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. So tinimbang po namin yun, kung yung sinasabi nyo po kailangan namin gawa ng paraan para mapababa yung non-technical losses. Nagkaroon na ho kami ng simulation dyan kung mas makakabuti po ba yon sa consumers. Kasi po ngayon yung less than 1% within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure. No? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po, hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi nyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito, o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero, yung non-technical losses, hindi po magiging fair sa consumers yun. Kasi mas yung net po na benefit ma-offset. Sir, I totally disagree with you. Yes, sir. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So, ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya. Kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na lang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawang taong bayan, sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. Yung mga sinisingil yun ng mga 360 na yan, yan po kita ng isang kababayan natin dito sa Metro Manila, 507 na yan, na imbis na pambili pa ng mga pagkain, kailangan ibayad po. This is what I do not understand. Siguro, don't give us that reason na tataas ang sisingilin na naman ninyo sa consumer. Bakit po sa amin? Di po ba? Why is it always like that? Na kami yung sasalo. Dahil kailangan nyo maraming tagabantay na mga jumper, etc., illegal metering. Problema nyo ho yun. That is your business. Hindi kami part ng Meralco. Kami po ang mga consumer, customer po ninyo. Yun lang ho yung sa akin. Ano po? Go ahead.
Salamat po, Mr. Chairman Tulpo. Ang pinapaliwanag ko lamang po, yung sinasabi niyo pong losses ng mga distribution utilities, actually po, kaya po ang meron tayong system loss cap na tinatawag kasi po yung mga DUs na sinasabi nating inefficient na lumalagpas doon sa cap at hindi nila ginagawa ng mahusay yung kanilang trabaho para hulihin yung mga magnanakaw ng kuryente. Yung above the cap na yun, ina-absorb ho ng buong buo ng mga utilities yun. So, pag ikaw ho, ang naging criteria, batayan, ay pag ikaw ay bumaba sa cap, medyo sinasabi natin, efficient ka na, so hindi mo na ina-absorb yung losses na yon below the cap. Lahat po kami, pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan ng nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no? Yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan kasi yung nakukuha, binabalik sa customers at yung buong system loss actually part ng generation cost yan, binabayad din naman yan sa generation companies. So si Meralco po, ang mangyayari dahil malaki yung magiging expenses niya, lahat ng expenses namin pagka ina-attempt namin na pababain ng aming system loss, I think karaniwan sa lahat ng distribution utility, ipinipresenta namin sa Energy Regulatory Commission. Ito po yung mga gastusin in terms of capital expenditures and operational expenditures. At i-evaluate naman ng ERC yon kung ano doon yung fair na expenses na pwede nilang sabihin na isasama nila sa taripa.